Good morning, everyone. This is Mitch, and our topic for today is about the prayer with consistency and sincerity of Daniel. So, ayon dito sa Book of Daniel, chapter 6, verse 10, Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. So, ang kwento dito, sa malalim na pagtitiwala ni Daniel sa Diyos nung panahon niya sa Israel, nung minsang sinakop ng Babylon ang Babylon Empire under the second king of si King of Nebuchadnezzar at yung mga elite kasama si Daniel doon na dinala sa Babylon, naging tagapagsilbi sa hari. At nung panahon na yon, ang hari sa panahon ni King Darius, siya yung naging hari noon sa panahon ni Daniel. At ayon dito, si King Darius ang nag-appoint ng 120 governors and administrators sa buong empire ng Babylon. At yung tatlong administrator, isa doon si Daniel. Siya ay naging tapat na naglingkod. Kumbaga, man of integrity. At nakita yun ni King Darius, kaya't inappoint si Daniel as a head of administrator and governors. Kaya't kinainggitan siya ng marami kasi siya yung head at binalak siyang patayin sa pamamagitan ng pagpapatupad ng panukala na isinadjust nila sa hari na sa susunod na 30 araw, walang ibang sasamba sa ibang Diyos kundi sa hari lamang. Kaya't itong si Haring Darius natuwa dahil sa kanya lang sasamba. Kaya sa panukalang ito ay nilagdaan ito ng hari dahil lang sa inggit ng governors and administrators. Kaya kay Daniel, kasi si Daniel consistent siya sa pananalangin sa Diyos, kaya nung nilagdaan ng panukalang ito ng hari na kung sino man ang sasamba sa ibang Diyos ay ipapatapon sa kulungan ng leon at ipapalapa o ipapakain sa leon hanggang sa mamatay. Kaya itong verse na ito sa Daniel 6:10, nung malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari, kaya siya'y umuwi para manalangin. At yun ang unang-una niyang ginawa. Kasi sa consistent niyang ginagawa na yon, 3 beses manalangin sa isang araw, nang may katapatan sa Diyos, naging daily routine yon. At pinanatili niya na may sinseridad at hindi doon natinag si Daniel dahil sa panukalang iyon. At lagi siyang nananalangin sa Diyos na buhay, na kahit manganib pa ang buhay niya, kasi pwede siyang makita ng mga spy ng governors and administrators. Isa yun na buwis buhay. Dahil nakabukas lang yung kwarto niya sa taas, nakaharap sa Jerusalem. At pwedeng mangyari na ipatapon siya sa kulungan ng leon. Buwis buhay ang ginagawa niya sa panahong yun, sa pagpapatupad ng panukala na nilagdaan ng hari. Kaya sana maging katulad tayo ni Daniel na maging tapat sa ating Diyos sa pananalangin, kasi ang Diyos ang sovereign God and the supreme authority at siyang may control sa lahat
sa buhay natin at maging malalim tayo sa pananalangin sa Diyos para paglabanan ng battle sa buhay natin. At yun ang tangi panlaban natin sa anumang laban natin sa buhay, ang pananalangin. So, let's fight our battle through prayer. Kasi process yon para mahulma ang ating relasyon sa Diyos. Kailangan maging habit natin ang pananalangin, maging focus tayo sa faith natin sa Panginoon, na kahit ano man ang sitwasyon natin sa buhay, maging consistent tayo sa prayer. Nakatulad ni Daniel, kasi ang Diyos lamang ang tanging makakapagligtas sa atin sa anumang panganib na harapin natin. Ang pananalangin, katulad kay Daniel, isang aktibidad na ginagawa niya sa simula ng pagkain, sa simula ng araw, sa umaga, o mabilis na pagdaan ng araw. Kasi ang pananalangin ay isa ito sa pinakamahalagang bagay kesa sa buhay, na mabuhay tayo. Kaya yun ang goal ni Daniel. Kaya sana maging katulad tayo niya, na once ay priority natin ang pananalangin, 3 times a day, katulad ni Daniel, ipa-priority din naman tayo ng Diyos. At once na siya yung inuna natin, uunahin din tayo ng Diyos, dahil siya ang makapangyarihan sa lahat. So, priority our prayer in God. So, sana may natutunan kayo sa ating verse ngayong araw. God bless everyone.